What's up, GoFam? Okay, so ito, yung uod, GoFam, ito yung FAO na tinatawag nila. Ilalagay natin dito. So itong uod na to, sobrang tibay at nag-i-evolve din to. Kahit napisitin mong ganyan. Di ba pag yung mga ibang uod na puputol-putol na supposed to be. Ito ang tibay. Ayan o. Hindi siya basta-basta namamatay. Ayan o, para siyang lastiko. Kaya sobrang tibay nito, GoFam. FAO or Fall Armyworm. Ito yung dumali sa atin last cropping. Kasi nga akala natin protektado. Protektado! Hindi pala protect. Ayan o, hindi na puputol o. Kita nyo? Grabe o. Lakas! Malakas! Okay, apakan na lang natin. Tingnan natin. Hopefully. Okay. So, eto ngayon yung pinagtatakaan ng mga karamihan ng mga farmers. So, ako, I don't care kung ano yung mais mo. Mapa Decalb yan, mapa NK, mapa Pioneer, or kahit ano man yan. Tatamaan yan ng FAO. Ang question lang ngayon is, gaano kalakas yung resistance ng iyong mais, kung makaka-recover ba siya or hindi. Ang maling practice kasi ng mga farmers ngayon is, ano yan? Ganito yan, 'di ba? Protektado. Kahit di ka na mag-spray. Ayun yung mga maling practice. Kasi ang mangyayari nun is magkakaroon ng tolerance yung inyong FAO. Okay, pag hindi nyo sinulusyonan. Okay? And yung iba naman, wag din kayong ma-discourage kapag mayroong mga ganito. Kasi based sa aking observation, between 15 to 20 days dapat nakabantay kayo sa inyong mga maisan. Kapag nakita kayong mga may white spots, 100% meron na yung FAO, or basta merong insekto, may peste. Hindi nyo na kailangan antayin na mabutas yung ganyan. Pag may nakita kayong ganyan, mga white spots, ayan, it's time to transform. Ang ginagawa ng FAO, nandito lang siya. Tapos lahat ng mga bagong lalabas na dahon, kakainin nun. Kaya paglabas, butas na. Paglabas, butas na. Kasi may damage na siya. Okay? And the reason why tinatamaan pa rin, kahit na kung ano man yan, is naglalagay din kasi yung ating mga kumpanya ng tinatawag na refuge. Para doon pupunta yung mga uod. So, kung hindi ako magkamali, ang refuge na sinasama, before nung bata pa ako, yung refuge is nakahiwalay, tapos ihahalo mo yon. Titigas naman itong mga farmer kasi, titigas ng ulo. Hindi sinasama dun sa binhi. Ginagawa nila, nilalagay nila sa gilid-gilid. Kaya yan, nadadali. Ito, yan, parang pinaka-refuge ko na yan. Diba? Yun dapat ihahalo mo sa bini. So ngayon ginawa ng company, hinalo na nila sa bini. 'Di ba? So tapos doon pupunta yung mga uod para hindi magkaroon ng resistance. 'Yon. So usually 2% 'yon. Parang ito naman ngayon, wala pa sigurong 1% yung damage. And ang gagawin naman natin dito ngayon, since nakita nyo naman makulimlim, actually dapat kahapon kaya lang ulan ng ulan, kaya hindi tayo nag-spray. So pag may nakita kayong ganyan, first appearance, actually hindi dapat ganito pa to may puti, siguro mga nasa 18 or 19 days. 'Di ba? Yung first na symptoms na ganyan, mag-spray na kayo. Okay? Ayokong isabihin kung ano yun. Kasi baka mabash na naman tayo. May promote na naman tayo. Okay. Pero tignan ko. Kasi merong iba-iba yan Pero try ko i-post kung ano yung mga ginagamit natin. Okay. Tapos pag nag-spray kayo, GoFam, wag ganon. Kasi nga, ang uod wala dito. Wala yan. Kaya useless yung ganon na spray. Ang uod nasa taas. Kaya as much as possible, ang spray mo dito. Babasahin mo yan. Tak. Ganon.
'Diba? So maganda ngayon, maliit pa, mas madali mag-spray. Kasi pwede mong, alam mo yun, or i-eras mo yung pag-spray mo. Depende. Walang perfect na formula. Tignan nyo na lang kung ano yung pinaka mas effective. Matanda naman na kayo. Joke lang. Okay. So, yun yung FAO. Okay, again, 15 to 20 days dapat inoobserbahan nyo na. 18 days tignan nyo na kasi more or less yun yung high probability na nandyan na yung FAO. Nakita nyo naman yung FAO kanina, 'di ba? Alright, go fam! Sana nakatulong sa inyo.